Dito muna tayo sa bukid, guys. At dito nga ay magluluto ako ng pakbet. Magagata ako ng pakbet. Tinuna ko na ngayong kalabasa dyan, sinalang. Siyempre, isa-isahin lang natin ang lagay dyan kasi para hindi malagay yung ibang mga gulay. Kalabasa yung pinakamatagal maluto, kaya yan ang inuna ko dyan. Isusunod ko rin naman dyan yung kasunod na gulay, sitaw. Kasi ang sitaw, hindi rin naman masyadong matagal ang luto dyan. Siya nga pala guys, luto na yung kalabasa dyan. Tapos ilagay ko na yung okra, tapos yung sili. Tapos ilagay ko na rin yung gata. Tapos kunting kulo-kulo lang yan dyan hanggang sa maluto yung gata. Halo-haluin lang natin para maghalo-halo yung mga gulay. Hindi naman yan ma-overcook yung mga sitaw dyan at saka okra dahil huli na natin inilagay. Luto muna ako dyan ng gulay kasi bukas mangunguha kami ng panggatong. At ayan na nga, nagtrabaho muna si Manoy. Nagugutom na yan siya dyan kaya minamadali na yung kanyang ginagawa. Sabi ko kasi luto na yung gulay. Ay siya tatapusin lang daw muna niya yung ginagawa niya. Para pagtayo niya dyan, tapos na. Sabay kakain na lang siya. Pang ano yan guys yung ginagawa niya. Pang forma. At pagkagabi nga, munta ko sa labasan guys. Ay naku, ang dilim ng aking daanan. Diyos ko, mga ilaw lang ng bahay ang makikita mo. Dahil nga bundok, bukid, walang mga ilaw yung kalsada. Tanging mga ilaw lang ng mga bahay-bahay ang makikita mo. Tapos pagkahapon na nga, pag kinabukasan na nga ng hapon guys, ayan, nanguha na kami ng panggatong ni Manoy. Umakyat siya sa puno kasi ang daming to yung mga panggatong sa taas ng puno. Ipil-ipil nga pala yan guys, yung puno na yan, inakyat niya. Ang lalaki ng mga panggatong na yan na nasa itaas. Ang hirap kuhain kasi nga nasa tuktok. Ayan, pinanghulog niya na, binali niya sa itaas. Ayan, nasa baba na yung ibang mga kahoy, pinaglalaglag niya na lang. Tapos puputol-putulin niya na lang yan, dinalagari niya kasi para mas mabilis. Wala kasing palakol. Kaya lagari ang ginamit niya pang putol. Ilalagay namin yan sa sako para hindi nakakalat. At ako na nga pala dyan ang maglalagay sa mga sako-sako sa mga pinutol niya. Siya yung mga taga-putol at ako naman ang tagalagay sa sako. Pero yung mga maliliit na yan, yung parang mga maliliit na sanga, ay dyan na lang yan sa gilid ng gatungan. Puputol-putulin niya rin yan dyan. Inuna niya lang yung mga malalaki para hindi sagabal sa pagbabali-bali ng mga maliliit. Kasi yung mga maliliit na panggatong, pwede naman yan na lang, pang bali-bali lang ang gagawin. Ayan na nga guys, nanguha na ako ng sako dyan. Inuha ko na yung, inipong ko na yung mga sako, naghanap na ako ng mga sako dyan. Bumaba muna ako sa baba pa kasi doon ako nakakita ng mga sako ng semento. At doon ko iipunin yung mga panggatong. Ang hirap kaya kasi pababa yan dyan. Doon ko sa ibaba na kuha yung mga sako. Pakalat-kalat lang kasi sa baba. Tapos pag ahon ay basa pa yung daanan. Ako. Ayun, isasako ko na yung mga pinagputol-putol ni Manoy guys. Pag sa bukid ka talaga nakatira guys,
Ay nako, hindi mo problema ang panggatong. Kailangan mo lang sipag ang puhunan para makakuha ka ng mga magagamit mo sa pagluluto. Kasi kahit saan ka lumingon, may makukuha at makukuha ka mga panggatong, lalo na at hindi nila iniintindi yung mga punong kahoy dyan. Ay naku, nalalaglag lang na lang sa mga puno, kaya kailangan mo lang mag-ikot-ikot talaga para makahanap ka ng panggatong. Diyan din namin problema ang panggatong. Lagi kami nagluluto dyan sa kalandi uling. Yung malaking kalandi uling yung gamit namin dyan. Pero hindi uling ang gamit namin. Kung hindi kahoy. Kasi nga sa dami ng mga panggatong. Hindi ka man problema dyan kung may panggagatong ka ba. Makapagluto ka ba ng pagkain mo. Kasi walang gasol. Pero dyan hindi. Dahil kahit saan ka lumingon, may panggatong kang makikita. Magsisipag ka nga lang. Siyempre, para makakain at makapagluto ka ng kakainin mo. Pero kung lagi ka rin lang nakaupo at pag-alagala ka lang, ay, gutom ka rin sa bundok. Pero kami dyan ay, yung panggatong namin dyan, laging madami. Pag nakita namin na medyo nababawasan na, nangangalahati na yung mga panggatong, mangunguha na naman kami ng panggatong.